Magandang araw mga beshies. Maaga nga akong nagising ngayon kasi balak kong magplantsa ng uniform ng anak ko. Pero bago ko magpaplantsa, inumpisahan ko munang magtupi ng mga nilabahan ni Ashley nung isang araw. So sa mga punto na yan, gusto ko na sanang magkape pero iniisip ko baka maubusan na naman ako ng oras. Kasi kapag naupo na naman ako at nagkape, mauubos na naman yung pag-i-scroll ko ng pag-i-scroll sa TikTok. So inumpisahan ko na munang tupiin yung mga damit namin na hindi na kailangang plantsahin. So yun yung mga pambahay. So isa-isa ko na silang pinasok sa loob ng bahay namin, tas nilagay ko na sila sa mga cabinet. At eto nga mga mare, pagbukas ko nung cabinet ko, grabe na shock ako kasi ang gulo-gulo niya, as in hindi siya naging organized for this past few weeks. So ang ginawa ko, yung mga ibang nakatupi na sa loob, inilabas ko pa sila tapos itinupi ko pa sila uli. According din sa arrangement na lagi kong ginagawa, wherein magkakasama yung mga shorts na pambahay, magkakasama yung mga skirts, magkakasama yung mga pantalon, yung mga sando at yung mga t-shirts. So medyo naloka lang ako kasi nga yung mga bata yung nagtutupi nung mga nakaraang araw. So yung ibang mga damit ni Ashley napasama dito sa damitan ko. Same goes dun sa mga damit ni Ras, napasama din dito sa damitan ko. So ang ginawa ko, inalis ko yung ibang mga damit na napasama para ilalagay ko din sa mga damitan naman nila. Naayos ko naman na yung mga pagkakatupi-tupi ng mga damit. So, yan, inunti-unti ko lang silang i-arrange uli according dun sa mga arrangement na gusto ko laging nakagawa dun sa aking cabinet. So, ayan, pagkatapos kong ayusin yung mga damit ko dyan, um, inalis ko lang yan, yung mga pantalon na yan, inarrange ko ulit kasi nagko-color coding din ako pagdating sa pantalon. So gusto ko yung mga pantalon na magkaka-color is magkakasama. Yung mga leggings magkakasama. Medyo may pagka-OC ako pagdating sa mga pagtutupi ng damit. Ayoko ng rumble-rumble yung mga damit. Tas ayan, after ko maglagay ng mga tinuping damit, niligpit ko muna yung hinigaan ko kasi actually pagbangon ko, dumiretso na talaga ako sa labas para ayusin yung mga sampayin or yung mga tupiin pala, hindi sampayin. At napakalaking tulong sa akin talaga nitong vacuum na to, galing to sa Derma. Pero ito yung unang-unang vacuum na nabili ko nung lumipat kami dito sa bahay. Kasi unlike nga dun sa pinanggalingan naming bahay, carry lang na magwalis-walis kasi hindi ganun kalaki or hindi ganun ka-spacious yung lugar. So ayan, after ko sa taas maglinis-linis, bumaba naman uli ako dito sa baba. So yesterday, nakapaglinis naman na ako dito. At dahil nga nakapagsamsam na ako ng mga nilabhan nung nakaraang araw, nilinis ko uli dito para ikabit ko na yung pinakadamit nitong sopa namin. So bala kong ibalik sa dating pwesto yung sopa namin. Ayan, nag-iisa lang kasi tong cover ng sopa. Kaya kapag, ayun, nilabhan, so balik sa kulay itim yung sopa namin. Kaya ayan, kinakabit ko na uli para maka-adapt uli siya dun sa team ng bahay namin, which is Team Kahoy at Team Puti. Eto nga palang cover ng sopa namin na to. Amaze na amaze ako dito. Kasi para siyang pang bedsheet na gano'n, na garterized, fully garterized na bedsheet. Pero eto kasi ang sabi nga nila dito is universal sofa cover. So nabili ko to yun dito sa TikTok shop and na-amaze talaga ako sa kanya kasi kahit anong size or shape ng sopa mo is kayang-kaya niyang i-cover, nakukuha niya yung fitting kung ano yung style ng sofa mo. So, yung sofa namin dito is L-shaped sofa. So, ayan, kinakabit ko lang. Napaka-satisfying kapag yung ipinifit mo na yung ano. Kaso nga lang yung mga foam na nilalagay sa gilid is nawala na actually. Nginat-ngat kasi ni Shadow. So, ayan. Nagkuha lang ako, nag-improvise lang ako ng mga pang-suksok dun sa gilid. Dahil nga nag-DIY ako ng wallpaper. So, marami kong karton na pinagbasyuhan ng wallpaper. So, yun yung pinanglagay ko dun sa gilid para hindi luluwa yung, yung cover. Nakasuksok lang siya dun sa gilid ng sofa. So, napakadali lang naman niyang ikabit. So, ayan, binabaliktad ko lang kasi meron siyang mga tali.
So, kailangan tatalian mo yung ano niya para hindi siya gumagalaw or hindi siya nahuhubad dun sa pinaka-sofa. Binacuum ko lang yung ilalim kasi meron siyang mga alikabok, meron siyang mga balahibo ni shadow na sumiksik dun sa ilalim ng sofa. Pero hindi naman siya ganun kadumi. Madali lang din namang matanggal yung mga kumapit na balahibo. So, ayan, naghanap lang uli ako ng maisusuksok. Diyan yan. Yung mga roller nung ano, yung pinagbasyuhan ng wallpaper. So, kinuha ko lang talaga yun. Buti na nang hindi ko sila tinapon. So, yan. Ayan. Nung na-fit ko na sila using yung mga yon, nag-vacuum na uli ako para yung mga excess na mga buhok-buhok na kumapit dun sa ano, sa cover ng sofa is matanggal-tanggal. So, yan, binabalik ko na siya sa dati niyang pwesto kasi gusto ko talagang tanggalin yung cortina na yan. Ayan, natanggal ko na siya, na-achieve ko na, tinanggal ko na siya. Kahapon kasi ayaw ipatanggal ni Ashley yung cortina kasi makikita daw yung mga green na galon. So, ang ginawa ko, binalik ko na lang sa dating pwesto yung sofa para nako-coveran yung nandun sa may ilalim ng hagdanan na green na mga galon ng ano namin, ng tubig namin. And then, inayos ko lang yung ibabaw kasi doon nakapatong yung router ng computer namin or ng internet namin. So, ayan, konting arrangement lang yung ginawa ko. Konting arrangement nga lang yung ginawa ko. Inalis ko lang yung mga nakapatong doon sa ibabaw. Tapos, ipinalit ko yung flower na nabili ko sa Mr. DIY. Ayan, inayos ko lang dyan uli yung pagkakalagay ng ano namin, ng internet namin. Kasi nakakonekta dyan yung ano ko, internet ko dito sa kwarto. So, yung laptop nakakonect dyan. So, kailangan hindi lalayo dyan yung pinaka-connection ko kasi maiksi lang naman yung pinaka-cord ng papunta sa laptop. So, ayan, konting vacuum lang. So, ayan, after nyan, naligo na ako at nagbihis na ako. Bala ko kasing pumunta ng stadium ngayon dahil si Raz, inaatake na naman ang hika niya and wala kaming gamot na nakastock. So, bibilihan ko lang siya ng gamot para ano naman siya, makalma yung hika niya. Medyo mahirap kapag gantong nag-change yung weather, malamig yung panahon. So, yun na, kailangan ko siyang bilihan ng gamot. Ayan, lumabas na ako dyan pagkatapos naming mananghalian, biumahin na ako papunta ng stadium. So, pagpapunta nga ng stadium, lalabas ka ng subdivision namin, sasakay ka ng tricycle. And after ng tricycle, sasakay ka ng baby bus. Yung baby bus, I remember, nung kabataan ko, tuwan-tuwa ako sumasakay ng baby bus kapag umuwi kami ng Cavite. And ayan, konting lakad lang papunta sa stadium. At nandito na ako. Lakad-lakad lang, ayan. Nagpunta na ako ng hypermarket. Ang pinaka-goal kong bilhin dyan is, yan, powder na panlaban namin. And after nyan, dun sa counter, merong Watson. Dun ko na lang din bibilihan ng gamot si Raz para sa hika niya. And ayun na nga, at dahil marupok po tayo, imbis na powder soap lang, ayan, napabili na naman po ang Inay Miggy nyo. Nasira kasi yung ano namin, yung ginagamit naming mop, naputol siya. Nadulas kasi si Raz habang nagmamap, tapos ayun na itukod niya yung mop. So yun, naputol. So kailangan namin ng bago. At ayan na siya, naiuwi ko na siya. Ang hirap talaga maging nanay na marupok. Eto, ina-unbox ko na siya at ang saya-saya ng puso ko dito kahit na umiiyak yung bulsa ko dahil sa naging gastos ko for today. Pero ang saya-saya ko, meron din akong nabiling bagong pichel namin. Bumili ko ng glass. Glass na siya ngayon. Kasi medyo nagkakaroon ng amoy, tsaka nagkakaroon ng molds yung plastic na pichel. So, since nagta-transition ako sa team puti at team kahoy, puro white yung gamit na binili ko. Kaya ayan, ang saya-saya ko talaga. As in, ultimo tong mga sipit na to. Tuwang-tuwa ako kasi all white siya. Nung nakaraan kasing nagtingin ako, wala akong nakitang all white na mga sipit. Tapos ayan, binilihan ko rin siya ng lagayan niya. Tapos bumili na rin ako ng stock ng toothbrush namin. At eto na, eto talaga yung pinakabala ko for today, ang magplancha. So since last day na ng rest day ko, kailangan makapagplancha ako ng susuotin namin for the week, especially yung uniform ni Raz, tsaka yung ginagamit ko rin papasok sa trabaho.
So, sa mga punto na 'to, antok na talaga ako kasi pagod na yung katawang lupa ko. Parang gusto ko ng matulog. Kasi dapat sa mga oras na 'to natutulog na ako, or eto yung mga panahon na pabiyahe na ako or nakabiyahe na ako pauwi dito sa bahay. And then konting tulog lang, babiyahe uli ako papasok sa office. So, eto malapit na akong matapos dito kasi konti lang naman, yung talagang ginagamit lang talaga namin na kailangang plantsahin. Yun lang talaga yung mga pinaplantsa ko. More on uniforms at blazer na ginagamit ko sa office. So, yan. Hindi ako ganun kagaling magplantsa, pero hindi rin naman siguro masasabing lokot-lokot yung mga plinansya ko. Nasa-satisfy pa rin naman ako sa mga pinaplantsa ko. Tapos yung mga sando na yan, hindi ko na sila pinaplantsa kasi hindi naman sila gusot-gusot. Pero merong isang sando seras na binili ko sa bench. Grabe, as in kailangan mo talaga siyang plantsahin kasi ang lukot-lukot niya, para siyang nilamutak. Ganun yung itsura niya kapag hindi siya plinansya. So, ganyan ako magplantsa ng mga pantaloneras. Hindi ko kasi kaya yung planchang ginagawa ng iba, pero for sure, malinis naman yung pagkakaplantsa ko or maayos naman yung pagkakaplantsa ko. Hindi naman siya gusot-gusot. O di ba nabubulol na ako kasi sa mga punto na to talaga inaantok na talaga ako. At gusto ko lang talagang makapag-upload ng video for today kung ano yung naging kaganapan sa buhay ko, or kung ano yung naging kaganapan na pinagkaabalahan ko for today. Sa mga oras na yan, init na din ako kasi tutok na tutok yung araw dito sa terrace namin. Pero at least kahit papano, may hangin. Kaya hindi naman ganun kainit. So yun, tinatapos ko na lang talaga yung mga damit na sinamsam namin kanina or sinamsam ko kanina. Tapos pinansya ko na lang yung dalawang uniform ni Ras para matapos na. Aminin yung mga beshi. At yung nakakainis at nakakapagod na gawaing bahay ang magplantsa kasi unang-unang init, nakakapaso, tapos ang sakit-sakit niya sa kamay. Kasi syempre kailangan mo minsan diinan yung pagpaplantsa para matanggal yung lukot-lukot nung damit. Pero kapag natapos mo naman, satisfying naman siya. At nakakatuwa naman kasi syempre magsusuot ka ng maayos na damit, diba, na naplantsa mo ng maayos. Once a week lang naman ako magplantsa kasi every week naglalaba kami, tas afternoon yung plantsa na. O ayan, ililigpit ko na sila. Mga beshi, maraming salamat. Paalam!